check kayo. Yes, sir. Parang nag-error. Bumalik mga kabaitaan. Ilang beses, ilang attempt yan na ginawa ni Jay Ruiz dyan, pumalya ho. Kundo. Parang pumalya na naman siya yata. Naku, pumalya. Sa oras na mag-expire ang isang Congress, na-terminate na rin ang business ng Senate. Ang impeachment trial ay deemed terminated dahil may bago ng body, 20th Congress na. Sugkad tong nahitabo ni tanan. Ug nakit-an tamo, gikan diri sa ungkilig kamo hanto dito sa likod. Naamo sa mong likod pirme, di gyud may muundang. Kadtong birthday niya naki-celebrate pod mo. Salamat kay. Dili gyud ni kabayran ning inyong ginapakita sa mga pamilya. Labi na sa kuamahan. Thank you gyud kayo. Taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato. Motoo ba mo, kaning tawahan ang nagtungtong nga presidente karon? Mahimo pa na sa presidente o wala to na sa tabangi? Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season, not it the, okay. It's the say millionaire, sama-sama tayo, babago mo. Para maging millionaire. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik na naman tayo. Magandang buhay. Kamusta ang lahat? Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon mga kabaitaan at saan mang sulok na ating mundo na may mga Pilipino. Basta Pilipino, ang programang ito ay para ho sa inyo kabalita. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim at matsalam sa lahat ng mga tumutok dito ho sa ating munting bahay. Overseas Filipino workers mga kabalitaan. Alright, hindi na ho tayo magpa-ligoy-ligoy pa. Kakamustahin natin, update muna tayo mga kabaitaan dito ho sa The Hague, Netherlands kasi meron ho tayong mga kababayan na nandoon, no? Na talagang mula Dubai pa po, pumunta lang ng The Hague at parang hindi nila alam yung lugar kung saan sila pupunta. Buti nga nakita sila ni Alvin ho, no? Diyan sa The Hague at may kwento ho sila ditong nakakalungkot na nakakatawa. Basta ang importante lang ho na mapuntahan nila yung Duterte Park kung saan ho nakaditini itong si Tatay Digong Duterte, harap ho ng Duterte Park mga kabalitaan. So narito po ang ilang kwento na ating kababayan mula pa Dubai mga kabalitaan. Hi everyone, mga kaigsuuna nato, nagikan pag gina sila Dubai, nakita na ko diri kay na stress kay sila. Sa pangalan ninyo mga ate? Rona, ako Rona. si Kirsty. Kirsty, thank you so much. I assume na nianyo mo diri para mag-support sa atong former President Duterte. Kung sa inyo makastorya na nakita gid mo sa nakagikan na ba mo sa detention facility? Oo. Kung sa inyong makita, kung sa inyong ma-feel na nakita gid ninyo ang detention facility? Sa among kaagi, dili basta-basta para lang makaadto kay Tatay Digong. Oh, nagpaligaw-ligaw nami. Asa nami, sige may pangutana. Kung asa mi mo, Gikan pa mi sa airport. Nya, nag-ilis lang mi para... Galing pa daw sila ng airport at nagbihis lang daw sila. Ita-translate ko na lang pala kasi Bisaya pala dialect yung gamit nila dito. Ani direct. I mean Visayan dialect. Even though wala dun mi knowledge. So pagkatapos daw nilang nagbihis, diretso na agad sila at wala daw silang kalam-alam kung saan sila daw pupunta. Para mo asa nga lugar mo adto. Kung saan lugar daw pupunta. Ginasunod lang namo ang mapa. So sinusundan lang daw nila yung mapa. Sabay pangutana sa mga sabay tanong sa mga tao. Para lang makapunta ho sa kanilang pupuntahan. So yung feeling na pagigog mo, kung suporta sa iya na gigaidan gid mo no, na makaabot gid mo dito bisa kung sa kalisod yung nagian. Kahit sa hirap ng kanilang naranasan ho dyan sa The Hague. Okay, wala mi knowledge. Even isa po, di ba, first time namo niya dili sa Netherlands. Onya, wala kabalo asa mi mo sakay. So hindi niya alam kung saan sila sasakay. Unang sakyan.
Ano yung unang sasakyan? Napan may experience nga ni sakay mi og train, wala ni bayad. So, nagka-experience daw sila dyan na sumakay daw sila ng train na hindi pala sila nakabayad. Wala mi katap. Kay wala ni balik. So, hindi daw sila nakatop yung dala-dala nilang cards. Wala mi balik kay wala man ni kay Dahil di daw nila alam. Kumbaga, mga ignorante sila ng time na yun. Inosente. Eh sa Dubai man, isa na ka, non-card. Oh, sa Dubai daw, isa lang yung card. Parang sa Singapore din, no? Pag meron ho kayong card na yan, iluludan nyo lang ho. So, pwede mo na magamit kahit saan ka pupunta ng mga station. Tanan na siya. So, lahat na daw sa Dubai, isang card lang, lahat na daw pwede mong sakyan ng train. Katuling palit ni pang. May train pa sa Dubai? Akala ko parang buses na ata. Ewan ko, baka yung bus yung tinutukoy yun nila. Kasi di pa tayo nakapunta ng Dubai eh. Amsterdam lang. So, naman ko may experience na wala mo kayong mga gamit. So, tinanong ni Alvin ho dito, may experience pala kayo na nawalan kayo ng mga gamit? So, sa inyo na lang yun kung sino nakakuha doon, sabi nila. Maayo kayo nakita na. Importante na nakita ka na to. Maayo gid ang Ginoo no. So, yung iba daw nakita, mabait daw yun si Lord, sabi ni Alvin. Kay tungod na aning ticket. Dahil lang daw sa ticket, nawala yung kanilang mga gamit. Ticket ang inungdan. Yun lang ang dahilan. Daghang salamat sa inyong support kay Tatay Digong. Pero okay lang, at least nabisita na mo. Yeah. Bisag wala, although wala na mo nakita si Tatay Digong, hindi man dyan makita, at least ang presensya na mo, nagkuhan dyan. So, nagpasalamat pa rin sila kahit papaano hindi nila nakita si Tatay Digong. At least daw nakapunta sila sa Duterte Park at yung presensya nila ay nandun din, no? Ramdam din nila na nagpapakita o sila ng suporta kay Tatay Diggs. Daghang salamat sa inyo. Kita-kita ta ha. Alright, so yun po, update lang ho tayo dyan sa The Hague, Netherlands. Salamat kababayan, kung sino man kayo, taga saan man kayo sa Pinas, mabuhay ho kayo at inyong pamilya. Sana nasa mabuting kalagayan mga kabaitaan. So again, maraming salamat sa inyong suporta. Napakalayo ho ng The Hague at Dubai siguro, no? Ilang oras kayo, magkano kayang pamasahe doon? Anyway, at least nandun sila nagpapakita ng kailang suporta mga kabaitaan. Okay, dito naman ho tayo mga kabaitaan, no? Pakita lang ho natin tong pumalya ho itong bit-bit na ano mo tawag nito? Kasi parang bit-bit niya to para isalpak dyan sa makina na yan. At pumalya ho mga kabaitaan. Hindi, although kinain naman, tinanggap naman, pero tumagal, it takes like how many minutes siguro? Matagal-tagal din, siguro mga 5 o 10 minutes. So may question ho tayo dito, kasi pagkatapos palang ipakain mo yung papel na yon, parang nag-i-scan ho siya, then makikita mo sa screen. Pero ang tanong ho dyan, paano po yung matanda yung naglagay? Hindi masyadong marunong, nakaganon ang dahan-dahan ho. Mahina ho sa mga ganong bagay. Tapos 10 seconds lang pala yung tagal nun, mawawala, hindi marireview mga kabalitaan, no? Sana pinahaba man lang nila ng kahit mga sabihin natin mga 15 seconds or 20 seconds para matas-taas at makasilip kung talagang yun po yung talagang binoto nila mga kabaitaan. So panoorin ho natin to dito. Oh, yun. Masok na. Tayo natin yun. Oh, parang nag-aero. Oh, bumalik mga kabaitaan. Sure po, nire-reject po niya bakit hindi po cover this time. Ang remedy po doon is to retrieve it before the time. So, nireject. Bumalyang. Yan ang mahirap eh, no? Oh, hindi kinain. Ilang beses, ilang attempt yan na ginawa ni Jay Ruiz dyan, pumalya ho. So, paano na kaya pag sa actual na nambutuhan mga kabalitaan? Talagang magkakagulo kasi may inip na yung iba, minsan yung iba nagmamadali, ibang hihintay ho kayo ng ganun-ganun at hindi naman pala automatic ho na kakainin yung papel na yan. Oh, binaliktad ho nila. Para at least baka siguro mali. So palyato, ilang minuto na ho, napakatagal. Talagang magkakabiri ako talaga. Lalo isa pa nga lang mga kabalitaan, ano? Paano na kayong pagmarami? At in fairness, pumasok din naman, tinanggap. So matagal, hindi akala ko ang bilis. Naghihintay pa ng ilang minuto o segundo. Parang pumalya na naman siya yata. Naku, pumalya.
Niluluwaw ng mga makina nila mga kapitan yung papel na yan. Ano gagawin? Paano pag sa aktual na butuhan, ganun pa rin ba yung mangyayari dyan? Ayan kasi, inuuna kasi yung mga yung mga nagsasabi lang ng opinion patungkol dyan sa mga machine na yan. Nagagalit na yung COMELEC, hindi pala nila ayos pa pala to. Parang hindi pa tayo ready. Isa pa nga lang yung isinalpak na papel dyan, wala na, nagkakaberya na. Niluluwa na mga kabalitaan. Siguro tatanggapin mo yan, pero matagal talaga. O, tingnan mo, parang okay na yata may resibo na pala. Ang problema lang, parang walang barcode yata Kasi meron po itong 30 seconds po. Di ba? Parang nag-scan siya, makita mo yung sino yung binoto mo. Kaso 10 seconds lang yata yan. At nawawala. 10 seconds nga lang mga kabaitan. Napakaano ho. Para sa akin, parang magkakagulo talaga to dito yung mga butante natin kasi minsan maiinip na sila at yung pag-recheck ko ng kanilang binoto dyan sa screen na yan ay hindi agad nila makikita dahil 10 seconds lang ang ibinigay na oras. Di ba? So paano nga yung mga matatanda dyan? Hindi na ma-review nila yung sino yung binoto nila. So sana in-extend man lang, sana tinaasan man lang kahit mga 20 seconds or 30 seconds para at least, mabilis lang yung 30 seconds para at least isa-isang makikita. Pero 10 seconds, ay hindi yun katanggap-tanggap mga kabaitan. Hindi advisable yung 10 seconds na yan. So mas lalong matatagalan pa. Sana hindi mangyari sa aktual na butuhan. Itong nakita nilang presentation, yung aktual pagsalpak ng papel dyan sa makinang yan. Sana hindi mangyari yun na iluluwa ng ilang beses bago ito tatanggapin. Kasi magkakaberya at baka ito pa yung mitya ng kaguluhan dyan sa presentong yan mga kabaitan. Hindi pala handa yung COMELEC. Ito naman itong bunjing na to mga kabaitan. Tingnan yung pagmumukha nito. Parang dugyot na rin mga kabaitan. Tingnan mo, parang tumanda na siya sa larawang ito Talaga ang hirap talaga pag masamang damo mga kabaitan. Talagang immortal. Immortal. Anyways, dito tayo. Sabi niya, that's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we are expecting. We didn't want to be bullied into a position. You're trying to make people admit something that they will not admit. Di ba? So, natikman niya na at naranasan nila na ito pa rin pakiramdam pag nabuli yung isang tao. Pero wala namang nangyaring pambubuli sa hanay ng ating mga senador. Iniisip ko kasi nila yan na sila ay nabuli at binubuli dahil gawain nila yan mga kabalitaan. Di ba? Kay Teves, binuli nila ng todo at nagmamayaman pa na makakabalik na si Arnie Teves sa ating bansa. Dahil sila ay matalino. Ngayon, nung hindi nila sila pinakinggan ng Timor-Leste, ay binuli na naman nila yung Timor-Leste dahil may nangyari daw nakikinabang sa salapi ni Teves mga kabalitan. Kumbaga, nabayaran daw yung nasabing hukuman ay nakakatanggap daw mga kabalitaan. Di ba? Pambubuli yun Minamalit nyo yung Timor-Leste sino po ba yung pinaka-kurap na bansa? Di ba ang bansang Pilipinas? At tingnan nyo yung Timor-Leste mas lalong gumaganda na ngayong ekonomiya doon Organisado sila at hindi sila tumatangkiliko sa mga kurap na mga politicians. Ngayon sinabi dito ni Boy, nagalit pa siya. Pinagbintangan pang nabayaran daw ni Teves yung hukuman doon sa Timor-Leste mga kabaitan. Gawain kasi, kaya pinapahid nila sa ibang tao. Yung nabuli daw sila sa paano ba kayo a-attend? Na unang pagdinig pa lang utal-utal na, halo-halo na yung pinagsasabi nyo. Parang nalamigan yung mga utak nyo na hindi nyo na alam anong i-explain nyo kasi nga butata kayo kay Senador Amy Marcos. Talaga kung totoong wala kayong ginawang kamalian, kahit ano pa yung klaseng pagtatanong, kahit bali-baliktarin man yun ang pagtatanong, ay masasagot nyo yun ng husto at ng tama. Dahil sumusunod kayo sa proseso. Palumpat-lumpat kayo, patalon-talon kayo sa proseso nyo hanggang nakidnap nyo na si Tatay Digong. Ngayon, nung unang pagdinig,
Iba yung opinion mo, iba yung sagot ni Tore, iba yung sagot ni aka Renz Mirano, si John Vic Remulla. At naguhugas kamay na yung tawag nito, si Alcantara. At hindi nga rin na. At itong si Marvel din, ganun din. Nagtuturuan na. Siyempre, hindi talaga kayo makakasagot ng tama sa inyong ginagawa dahil malaking pagkakamaliho. At walang basihan ang ginawa niyong pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. Kaya ho kayo, nag-iisip na kayo ay binuli dahil wala ho talaga kayong may sagot na tama sa mga tanong ho ng ating mga senador nitong nakaraang pagdinig na kanilang pinuntahan dahil pangalawang pagdinig ay nako, nagtago sa saya ni Lisa Marcos at tumihingi ng tulong kay Bersamin. Ngayon wala silang magawa kasi pinilit to sila ni Aimee. Ano nangyari ngayon? Bullied na daw. Nabullied na daw sila mga kabaitan. Nalamigan yung mga utak. Ngayon, dito naman ho tayo. Ito, maganda ho tong si Attorney Yang. Pakinggan ho natin to mga kabaitan. Ito'y patungkol ho sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang tanong ho daw kasi, kung mapapaso na ba ang impeachment complaint laban ho kay VP Sara Duterte dahil patapos na di umano itong 19th Congress na kung saan ay i-file yung kanyang impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo, VP Sara Duterte. So, pakikinggan ho natin itong si Attorney Yang ay maganda ho yung kanyang naratibo ho dito at may mapupulot ho tayong magandang aral. Panibagong idea, additional information na naman na ating matatanggap. Dahil sila po'y eksperto, mga abogado, ating pong panoorin at pakikinggan kung ito ba talagay mauunsyamin na pagdating sa 20th Congress mga kabalitaan dahil may mga bago na upong kongresista at senador sa ating bansa. Ngayon, maaari bang ma-impeach at ma-convict si VP Sara ng magkakaibang congresses? Meron po tayong two views or dalawang school of thought. Una, ang Senate ay maaaring mag-continue sa impeachment trial kahit beyond pa o lagpas pa ng June 30, 2025. Dahil ito ay isang continuing body. Ito ay pursuant sa mga lumang decisions pa ng Korte Suprema, lalong-lalo na itong 1950 na kaso ng Arnold versus Nazareno. Lumang decisions pa ito ng Supreme Court. Ang ikalawang view o ikalawang pananaw, ito ay yung most recent view dahil sa 2018 case ng Balag versus Senate. Sa recent view ng Korte Suprema, ang Senate ay hindi matatawag na continuing body. Sa oras na mag-expire ang isang Congress, na terminate na rin ang business ng Senate. Ibig sabihin nito, lahat ng pending matters or proceedings, kagaya ng mga hindi na ipasang bills, or kaya legislative investigations, ay considered terminated na sa oras na mag-expire ang Congress. At optional na lamang sa susunod na Congress kung iti-take up niya pa yung mga pending matters. Pero hindi ito continuation, kundi it will be taken as if it was presented for the first time. Matatandaan na ngayon ay naka-recess ang 19th Congress at magre-resume sila sa June 2. Pag nag-continue ang impeachment trial at hindi ito na-terminate bago matapos ang 19th Congress sa June 30, 2025. Second view, ang impeachment trial ay deemed terminated dahil may bago ng body, 20th Congress na. Kung ang ikalawang pananaw ang ating susundin, dahil ito ay ang most recent rulings ng Supreme Court 2018 na Balag versus Senate, napaka-critical kung sino yung iboboto nating mga senador sa darating na eleksyon. Bakit? Dahil ang mananalong mga senador ang siyang mag-make or break kung ma-acquit o makukonvict si VP Sara sa impeachable offenses niya. Kaya, vote wisely. Tanggapin niyo ang ayuda daw sa inyo yan. Yun. So, ma-deemed terminated na pala itong impeachment laban kay VP Sara. Pero ito ay depende sa magiging desisyon ho ng mga senador. By right, kung batas yung pag-uusapan ay ma-terminate na ho itong impeachment. Meaning, wala na hong bisa ang complaint na ito dahil nasa 20th Congress at tapos na ho yung 19th Congress kung saan diyan ho nila naisampa or na-file ang kaso ho laban sa ating pangalawang Pangulo. So dito pa lang ay makikita na natin na mayroong pag-asa ho na ang mga nagsampa ng kaso ay talagang mabubwisit mga kabalitaan. At lalo na ho pag lumusot yung karamihan sa PDP laban, lalo na yung
Duterte, nako sigurado ho, ha? Mangiyak-ngiyak, tawa now, ha? Iyak later na ang mangyayari dito mga kabalitaan. So, vote wisely, ika nga ni Attorney Yang. Kaya sundin ho natin itong si Attorney Yang dahil siya po ay abogado at pro-Pilipinas so ito mga kabalitaan. Wala siya sinabing pro-Duterte ho siya. Wala siya sinabing pro-Marcos. So neutral lang ho yung kanyang mga sinasabi, ibig sabihin ho nun, pro-Pilipinas ho. O, diba? So kung pro-Pilipinas, Duterte ay talagang totoong nagmamahal sa ating inang bayan mga kabalitaan. Kaya vote wisely at tayo na naman, sa darating na araw, tayo na naman ho ang hahalakhak. Tayo ang hahalakhak at pasasalamatan natin sila. Dahil kung hindi nila ginawa ho ito, ay hindi tataas yung rating ni BP Sara Duterte at Rodrigo Roa Duterte mga kabalitaan. Alright, so dito naman ho ay pakinggan na ho natin saglit no, yung rally ho doon sa Kidapawan at nagsalita ho dito si Mayor Basti Duterte. So pakinggan ho natin dito mga kabitan, may patutsada ho si Mayor Basti Duterte dito at pakinggan natin kung ano ho ito at magre-react ba dito mga kabitan itong si Attorney Au Lacuachera, Palengkera pala. Ang reyna ng tagapagsalita mga kabitan, reyna ng pagsinungaling ayon pa ni Boss Dada mga kabalitaan. Tara, panoorin natin. Davao City Mayor Sebastian Jose Duterte! Yan ay usa. Ang ilang gibuhat kang Rudy Duterte, mudawat mo. Di kita masugot, anak. Okay ba mo, ganun nahitabong karon sa mua, sa mong pamilya, personal, sakit kaayos, tinuod lang. Kay amahan gumagot to. Kaya inguna na ang ilang treatment, medyo di po ko makadawat. Kinaaman tayo korte dire sa Pilipinas, unya Pilipino man siya. Ug naaman gyud sa isa, dapat niya sa dire muatubang sa mga kung naaman. Pero sugkad tong nahitabo ni tanan ug nakit-an tamo gikan diri sa orgile kamo anto dito sa likod naamo sa likod pirme di gyud may muundang tungod sa inyong suporta mga taga-Norco Tabato. Maraming tao pala Kaya pala alam niyo po mga kabaitaan, may rally dyan sa Cotabato if I'm not mistaken itong alyansa para sa bagong Pilipinas. Bigla hong umatras. Kinansila ho nila dahil siguro may natanggap po silang intel report na baka kinabukasan si VP Sara ang magiging susunod na Pangulo na instant President ng Pilipinas. Sobrang takot ni Bungit, kinansila ho yung kanilang pagtitipon dyan sa Cotabato at umatras binawi dahil nga po ay sabi daw nila, allegedly, may gugurgur daw. Titirahin daw itong si Bungit. Diba? So kung talagang mahal mo yung bayan, yung ating bansa, kung totoo ka na bibigay importansya sa mga mamamayang Pilipino, ba't ka ba matatakot kung titirahin ka kung meron man? Para isa lang alang mo yung buhay mo para sa bayan kung ikaw ay leader ho ng totoo, kung totoong leader po kayo. Ba't ka ba natatakot? Natakot na duwag, syempre, matatakot talaga yan. Paano na? Yung mga nakabinbin pang mga proyekto ng lalaki na hong kikitain mga kabalitaan, baka mapunta sa iba. Di ba? Tingnan mo si Tatay Digong Duterte. Alam niya na may lumabas daw na warrant of arrest mula sa ICC. Pinagbawalan na siya ng grupo na wag mo nang umuwi. Pagpaliban muna, magpa-relax muna. Baka nakaabang yung mga hinampak mga kabalitaan. Itong si Torre, ano sabi ni Duterte? Kahit patayin pa nila ako, uwi ako ng bansa. Talagang yun ang totoong leader na may malasakit sa bansa. Ipaglalaban ang bansa talaga kahit isugal niya pa ang buong buhay niya at yung pamilya niya mga kabalitaan. Pero itong si Bungit umatras bigla. Nung may pagkakataon na doon sa isang mall sa Cotabato, marami hong nag-shopping. May narinig silang papunta daw may advance parting dumating daw doon sa isang mall.
na tropa ho ni Bungit. Ano nangyari? Nagkakagulo ho doon sa isang mall at sumisigaw ng Duterte. Duterte, akala siguro nila nandun si Duterte. Yung isip pala ng iba na nandyan si Bungit, ipapamukha nila na kami rito sa Cotabato ay Duterte ho talaga kami. Yun pa yung nangyari doon. So hinahanap lang ho natin yung video, hindi natin makita. Sana may nakapanood ho ngayon sa video ito. Kung may alam mo kayo sa video yun na tinutukoy ko dyan sa isang mall sa Cotabato, if I'm not mistaken, itag ko po, share nyo po yung link at ipapakita ko rin po dito mga kabataan na hindi ho tayo gumagawa ng fake news. Yung nagsabi ho dyan nung commander ho ng MNLF na naipakita na ho natin dito kamakailan mga kabalitaan. Nakita ko si Marcos na kurog ko yung tuhod. Diyot lang ha, kay gusto ko magpasalamat sa kuan. Nag-imbita na ko dire. Kaya ako gusto ko makakita gyud ninyo o niya personal nga makapasalamat ninyo. Kay kita ko sa kamo kayo nangasuko gyud mo. Sa gibuhat kang Rode. Pero bago ko magpadayon para walay masig naman kayo magluod, akong basahon na para wala kayo malimtan. Na si Kuan, former governor and appointed DA, Secretary Paring Gov Manny Peñol ato siyang pagpakan. Siya mo iniadto dito sa Davao. Unya, kita me, umutan na siya gusto ko daw kumanhi. Ako alangan. Usaon na lang, hindi ko makakita ninyo. Yes, butang si bukas to. Grabe ba yung gantong adlaw? Ang gantong pagdakop sa yahan, ang gawas mo. Gantong birthday niya, nakiselebrate po mo. Salamat kayo. Dili yun na kabayran ng inyong ginapakita sa mga pamilya. Labi na sa kuamahan. Thank you kayo, anak. Na si Vice Governor Efren Tinyon, Alamada Vice Mayor and aspiring First District Board Member Toto Calibara. Aliyo ko, pagpaka na to. Na wala Ma'am Teresa, wala akong Joseph Evangelista. Baka sa YouTube yan. Board Member Doc Krista Piñol Solis. Yes! Returning Board Member Socrates Piñol. O inyong maiso sa Kidapawan, Mayor Paulo Evangelista of Kidapawan. Napay usa ka maiso nga Mayor, Mayor Susing Sakdalan of Alamada. Daming tao sa Kidapawan. Pero ako, sa kadaghan manggon, sukad last year, nag-iinitan nila kung isuon. Pipila ragyod ka mga tao nga nasa posisyon ang nabilin sa MOA. Pero kini mga tawhana nga nangimbita diri sa kuha, kamo diri mayor no Kidapawan, nintingog yun na, nituog yun na kang Rudy Duterte, swerte kayo mo na amoy mga tao, mga mapili, karong maabotay nga eleksyon nga mubarog para sa inyo ha. Ala, oy. Hingan ni magula siya. Kung kabantay mo, mamaya na magbibigyan ng jacket, mama. Last year pa lang, wa pa'y usa ka tuig, mo pa'y pag-usa ka tuig ni Bongbong Marcos. Ang unang gibuhat sa Congress, nagpadagan og papel na People's Initiative. Dito ni mo mahibawaan na ganing anak, si Junior, si BBM, gusto mo sundog o diktadorya nga rehimen na pareho sa papa kani adto anto senior nga nagtungtong sa gobyerno na di gusto mo agig eleksyon 27 ka tuig nga nilabay diri sa ato ang nasod. Musugot ba mo ingon ana? Kani demokrasya ni walay pilion diri. Tanan na yung oportunidad kung kinsa gusto manerbisos mga tao mutungtong og gobyerno kay nanglan mo agi kag eleksyon magpapili ka. Dito lang ko nakita nga natay problema sa padagan o sa pamatasan sa administrasyon nga naata karon. Tanawa ni sila. Sa kahadlok nila
Sa akong igsoon, gisugdan nila daot. Manudlo sila confidential funds, 125 million, isulti man ako igsoon. Atubangon ko na, tubagon ko na, kung impis ko ninyo, mo atubang siya dito. Pero kabalo mo sa yun hadlock sila nga karon 2028, Mindanao na po ang mahimong presidente ng Pilipinas. Pero sultan nila daot, di sige, mo may kaso, politika man na, o di mo man na inyong gusto. Pero kamo, kita mga taga Mindanao, kamo mga taga North Cotabato, motoo ba mo, kaning tawahan ang nagtungtong nga presidente karon, mahimo ba na sa presidente o wala to na sa tabangi? Unya, iunahan na lang. Galit yung taga Kidapawan, no? Sumisigaw talaga. Halika kayo, punta ka rito. Babalatan namin kayo. Babalatan. Kung nagkinunan na, ha? Sige. Ginabantayan ako nila kung sa'yo magawa sa kumbaba. Dahil kung ano, nunang kamo nala ingon. Tama na. Tinuod na. Manudlo sila. Gabot kwarta. Anak ko no. O sige. Tanawon ninyo. Sukad. Katong ni aking tawig. Isang nasod ang pinakalagkag baligya nga Bulawan. Gold reserve na to. Oh. Asa mo kadungan na? Dugay na mga nabuhi ang kalibutanan ni karon ra mo kadungog o gobyerno nga namaligya sa gold reserve unya di nila matubag. Karon gikasuhan sila. Si Vic Rodriguez, kauban tong mga ubang abogado, ipailan sila kaso karon. Kaning issue nila sa PhilHealth, di nila matubag sa Korte Suprema. Kaning issue nila sa national budget, di po nila matubag. Kaya karon manudlo mo, pila? 125 million. Wa may kaso katubangon. Kanya karon bilyon-bilyon, naa sa korte, nasa judiciary karon, di ninyo matubag. Mga ugok. Nga lang eh. Awa, ang mga tao gani kakapildihon, bisag unsa ray buhaton. Yun na. Wa sila laing mahuna-hunaan. Dahil kaya nga wala silang ibang maisip. Ang ilang gibuhat, ikidnap nila. Ang ilang ginawa, kinidnap nila yung kanyang tatay. Si Rote Duterte. Technically, kidnapping to. Oh. Uwato na to, uon sa ingon sa ICC. Kay confident pang gyud me. Storya mi sa kong igsoon. Go, unsa may balita diha sa kaso. Katong pag nahitabo na, ang ingon dito, wa gyoy kasong mahitabo sa apprehension palandaan ka Rodi Duterte. Layo ra kaso. Murag yun sila ni punit og bato na gibok, bonal nila silang ulo. Nagtuong magod sila na mawala si Rodi Duterte, mawala ilang problema. Pero karon nagibuhat na nila, abre na mga mata sa tao, o karon mas nitako yun ilang problema, kaya mabatig yun ilang kalagot sa mga takamit na lang. Diba? Lakas ng hiyaw rin. Ganahan pa sa mutong-tong dre. Ano, sabi niya dito, gusto pa ba siyang pumunta? Pumatong ho dito? Gana lang na. Sige lang. Butang ta lang. Butang ta lang. Nalutsan lang usata. Total kita. May problema. So sabi niya, sige, ipagpalagay na lang natin na nalusutan ho tayo nila. Igsoon, giubanan man siya diha, nahimo sa presidente, gitarong man siya. Wa man tay sa nila. Wa tay sa nila, mo nagtimanan ninyo. Nagtinarong ta ni sud tag eleksyon
2022 in the hopes of building a greater country for all Filipinos. Pero ingani ilang gibalo sa toa, timan-an tana karong eleksyon. Kita, nangandoy ta, kada Pilipino, kada usa sa toa, musaka, warang-arang ang kinabuhi, pinaagi sa pagtinabangay, o panagiusa. Kayod ng tantanan, total, kung dili man para sa toa, ang kaugmaon sa to mga anak, mo'y masecure na to, nga hayag yun. Pero yung ani lang gibalo, sige lang. Timanin ninyo. Kung gusto mo na ko, muhangyo ko ninyo. Unta. Doon naman tayo, mga panyag ninyo, na atay PDP laban ng mga Duterte senatorial candidates. Kung mahimo ka, vote straight, PDP laban! Yun, no? Sigurado yan dyan. Naa tayo tulo nga ito Naa si Bungo, naa si Bato de la Rosa dire Ganeha, naa po si Pastor Apollo Kibuloy. Kaning tulo, taga Mindanao yun. Dapat well represented ang Mindanao pag-abot sa national politics na to. Kay dako tag contribution. Una-unaan ninyo, kung saradaan na to mga portahan o magutom silang tanan sa taas, kaya nadirigikan ang pagkaon nila. Napuntay na si Ipe Salvador, na si Jimmy Bundok, noon, kani mga tawahanan 2016 pa lang yun. Ning uban na sa akong mga amahan o mga loyalista kini sila. So, kung kita manggod, gusto nato ng naay giya ang atong pagpili o kandidato, senador, karong eleksyon. Ako hangyo sa inyo total na naman tayo mga cellphone o internet. Pagitaan niyo, huwag mo makaila o ganahan mo nga guided ang inyong pagpili o senador. Pagitaan niyo pangalan o niya paminawan ninyo unsay ginapanulti. Mahusay, maayo man tanan, okay man. Ang kana lang, wala lang taga-ilagi nila. Pero naay pa maagi ana. Pero ako hangyo ninyo, para di na lang kung nalain gud mo sa nahitabo kang Rodi Duterte, diretsohan ninyo boto tanan. Para ana na. Total kauban na ang amo na mo kami sa politika. Ang amo na mo si Rodi Duterte ra gyud na. PDP laban. Pag tanang lihok na mo sa gobyerno, usara na among reference. Pag abot sa panggobyerno, paunsa may pagmutong may opisina, unsang klaseng pamatasan na mo dadon, unsa ang mga guiding principles na mo, usara yun na. Rodi Duterte ra yun na. Kay kami gato, nasukad na himong presidente, si Rodi Duterte, ang ipakita niya, ang pagmahal lang sa Pilipinas, unsa ang dapat kausap politiko nga mutungtong diri sa ato nasod. Si Rodi, ako ang papa. Dugay ng Miss Davao. Tod karon, kaluoy Ginoo. Okay gyapon. Medyo ganahan ang tao ang mga taga Davao karon gisuwayan ko. Nahimo kong Vice Mayor 2019. Pero kasagaran ana tungod na sa kuamahan kay bisag kamuron naata diring tanan kay napakita niya nga ang Pilipino naapagyoy padulngan ug naagyoy hayag nga kaugmaon. Ayo kanang gidasa sa gawas nga wala dili dapat nga mag-uol ana. Naay panahon siguro di lang karon basig makabalik ako ama mo pud na akong ginapangandoy gyud. Di pa gani ko kaadto kay ang imo lang kung buhaton kay basig mo naag mo gawas ko og unsa mo tan-aw ko didto. Basig gubuton diri sa Davao ba ana mo style gyud sa kuan karon gobyerno. Salto kay ba? O sige lang okay ra man.
Lauson ko na ng eleksyon, basta makagawas ko, matanaw ko dito sa akong amahan. So ay, Grabe talaga. sumbong na mo sa inyong asawa. Dapat yung mga Ilonggo dre. Siyempre, kinapawan, may maraming mga kababayan din natin dyan, mga Ligaynon speaking. Ang akong kuan, ako ang partner, Ilonggo Ilocana na. Ako mga anak, Ilonggo Ilocana ang laki na. Ako Bisaya Maranao. Bisaya Maranao ug Buotan. Totoo mo? ang importante, ang nindot kaayo karon kay bawta. Kung dili mo ko ultimately makaingon nga batik gyud tanan ang nahitabo karon. Kung ang ginapakita manggod sa administrasyon ni Marcos karon, nakita nato ang contrast o makumpara nato sa giun sa pagpadagan ni Rodi Duterte ang gobyerno kaniadto. Karon nahibaw na gyud ta kung unsang klaseng gobyerno ang di nato gusto, hindi gyud to. Una tay point of comparison. Tanawon ninyo. Pila na kabog kidnapping ang Manila karon. Sunod-sunod. Murag since January 13 nakabuok mga big time kaayo nga high profile na mga individuals. Balik ang krimen. Balik ang kuan. Tanang gibuhat ni Rodi Duterte na nakapalisod sa mga kinabuhi sa ordinaryong Pilipino, magiwala na niya, ginabalik karon sa kontra ambot ngano gyud na siya. Tama. Kamu na nag-iingon. Mga droga, balik. Mauna, mga bata, diha, gagmay kayo, panghilabtan, pagtanaw dito, wala na. Unya unsaon ang mga ginikanan anak. Unya karon ipadala na ninyong tao nga usara nga naiitlog nga magpakita nga suklan niya ang mga dautan diri sa Pilipinas na giingon ana lang ninyo. Galit talaga yung mga tao. Wa ka kasabot gyud bisag ako naglisod gyud ko guna-una kung nganong ingon ana kaway luoy ning administrasyon nato. Sige lang, sama sa kong ingon. Moagi tag eleksyon. Kay nanglan moagi tag eleksyon, di ta mo sugot nga way eleksyon. Dili pwede na ipugos na niya iyang gusto. Nga mahimo siyang murag iyang amahan, wa mo pud say nada, klaro mo pud di niya kaya, di magani sa atubang. Wa mo pud say naingon na tama. Nakatubo na bak diri. Napaibagang Ako yan, yung ay, di gusto mo na o? Uy, gaming kauwaw po. Sige lang. Yun lang lagi. Kansar kay sila stoa. Moro yun ako mainon. Ipadayon talang ni. Padayon talang ni. Sakto man eh. Tama man na. Tama inyong ginabuhat. Ayaw mong sugot nga ang trato sa inyo ingon ana lang. Karon ang ginabuhat nila, og nakabantay mo, dagag iso sa kwarta ang gobyerno karon. Ang ilang gibuhat man ko, gimaniobra nila ang kwarta sa gobyerno. Sumuna, nabawasan mo pilyat, nabawasan mo edukasyon, nabawasan mo dito anak tanan. Karon gibutang na nila tanan og ayuda. Kaning Congress, dagag mga congressman po sa lain-laing lugar sa Pilipinas nga gibutang nila nga mo'y padagano nila sa lokal. Ang uban ni Moo nilang mayor para magunita nila ang kada syudad o munisipyo diri sa Pilipinas. So mo na ang pamaagi nila karon kanang gimaniobra nilang kwarta
tungtungan sa ilang mga politiko og nila aron mo'y gamito nila kanang ayuda para usbo ng hunahuna sa mga Pilipino. Tanaw ninyo kini sila. Tanaw ba nila mausab nila ang hunahuna sa Pilipino pinaagi na sa ayuda? Nakaminos rigid kayo ni sila gyud. Kaminos rigid kayo ni sila. Ang among ginabuhat ana kaniadto, ang ako amahan. Nahuman ang pinakaunang termino niya Mayor diri sa Davao. Na ang gipuli Vice Mayor. Karon di admit niya ang sabot mabalik ako amahan puli na pod sila. Nya di naman gusto mo naog. So nahimong admin ni karong unsa. Admin ning Vice Mayor ni kaniadto. Pag abot og eleksyon ang giingon lang gyud sa kong ni Rode, sa kong papa. Kuhaan ninyong kwarta, pero botoha ang kinsay na sa kasing-kasing ninyo. Kaya nga naman po, kana manggot, buwis na. Sukitan tanan nga nagapanarbaho, upalit o bisag unsag goods and commodities diya sa mga tindahan na ay resibo, nagabayad tag buwis. Kunya karon para tungtungan nila nga ingonana, ingno nila ilaha baga silagnaw. Kwarta nato na, paan ninyo, hutdan ninyo, unya kukuwang pangayo pa mo. Walay lain eh, kasi Marcos Manggot, way nahimong tulay, way nahimong dalan, way nahimong wagyod. Mao na karon gusto niya, o hilo mo niya, itsahan ta mo kwarta. Unsang klaseng leader ka kung yung nana ng imong treatment sa imong mga tao? Kana Manggot, ang gusto niya i-feed niya o i-satisfy niya ang tao sa karon. Dili, kita mga Pilipino, sukat si Rodi Duterte na himong presidente diri sa Pilipinas, ang kaugmaon na atong ginatan-aw karon, dili ang karon. Okay mo po ng karon, panagsa. Balansin ang. O sige lang, importante kay bawo na mo nga maoning ginahimo sa tuwa karon. Importante kayo na padayon ta na pagkahuman na ning eleksyon malahos nato og kaluoy Ginoo basig makalusot ang tanan nato senador nindot gyud unta kaayo na kung mahitabo na. Tanaw nako og ingnon ninyo si Inday Sara mahimo akong dagan sa presidente karon 2028. Tanaw na ko mapadaog ninyo akong igsoon. Gamay antos lang, ana maginang ang gobyerno, ang usa ka nasod, dili man gyud na overnight. Moagi gyud na sa proseso, transformation, kita mga tao makat-on gyud ta, makakita ta sa mga gusto nato, mga di nato gusto para sa usa ka gobyerno. O hinay-hinay, basta importante, lig-on gyud ang atong pagtuo nga makahimo tag nasod nga gusto nato. O kana that will embody our hopes and aspirations not only for ourselves but for the future. Muabot yun ang nga nangakuan. Basta dungan na tapir ni salig lang ta sa ingon nana nga panguna-una. Muabot yun ta din. Ilusar ka. Pero wala ko mag-expect na ingon ani kadaghan ang ngadto diri karong gabi. Muna ako magbasig magkita ni buhon sa kong igsoon. Sultihan ako. Mapakita na ako sa picture niya. Ingnon ako nga daghang pong gahuwat niya dire. Sultihan ko na ako amahan nga
pakita ko ni siya ka para malipay baka kay bawasan na daghan ko na nagmahal niya. Salamat yun kayo. Sir Eduardo, wala pa tayong balita, sir, pero mamaya magla-live tayo about yet. Ang ako ang gusto lang unta ko ipaibaw sa inyo ha. Og ang naitabo magod karon, di man gyud unta na mo gusto nga mahimo ning Marcos o Duterte nga istorya, dili man na para sa duha ka apelyido para ilugan ang usa ka nasod. Di para sa tao maguna siya. Pero sila maggoy ga insist gyud ani nga narrative. Mo nang sige sila kumpara nga unsay nahimo Duterte karon, mao ni mi karon nga nana. Sige sila ingon, sige sila pugos nga way krimen, nga way problema. Problema sa uyab lang way naa. Wala eh. Sige sila insist ana nga narrative. Mo na unta kining kauban ako karon si Mayor Pao Evangelista o mabutay nga gobernador niyo si Manny Piñol ug magkaubanan nila. Mauning mga tao nga wa mo biya kang Rudy Duterte. Timan ay labi na. Hindi na siguro laking. Suwa siguro laking. Ano yung buwan? Ang... ano mo ba eh? Kawan mo eh. Nung live daw mga brother. Asan ako? Pag-distract sa ulan din ng lalaki. Kadali lang ba? Storado ninyo. Hindi na mga tawanan eh. Iba mo, ang politika sa Pilipinas, sa makanunayon, historically, tanang basta admin ang kontra yun. Antay admin. Wala yung kay imuha diha. Biyaan yung ka. Muna, kani silang mga tawhana, si Manny Piñol o kani si Mayor Pao Evangelista, ingnan ka mo, dili lalim. Labi na si Juan, kani si Mayor Pao, incumbent ba yun, dili lalim ng iyang ginaagian karon. Dili na lalim na. Bisa ako, baro, magkumahadlok. Nga naman di ay. Sige na sila panghadlok, kaya nga ni, pero di nga naman di ay. Di, preso ako ninyo. So may na ko, ukoy sala nila. Ang sala ra sa mga pagpanulti raman. Tinuod, mampod. Huwag na makako, di, kita man tarang usakay. Hindi ba? Dahang tao. Pero, wala eh. Kaning ako ang yan eh. Mabot man daw ko direk kitapawan paraan eh. Dili manggod, ang nakataya na manggod karon, dili lang man amo ang pamilya kong papa. Ang kamo man eh. Storya ni sa mga tao sa Pilipinas, mga Pilipino ang ginastoryaan dire. Kunya gusto nila himo ang kaharian nila nga wala, pwede. Wala yung anak. So, tingnan ninyo, kani mga tawhan na gyud bilib ko. Ano basta ang politiko, dali ra kay na hadlokon. Kundi nimo hadlokon og kanang tanggalo nimo, hadlokon nimo kwarta, maganaan na, lisod na. Pero kanina adire, kuyaw ni ng mga tao, buo ang loob na, manay timan mo. So, ano rin ako Ayun, so biglang pumangit yung signal nila doon mga kabalitaan. So narinig nyo na po kung paano ito. Paano ho talagang tinapat ni Mayor Basti Duterte itong alyansa para sa bagoong Pilipinas. So wantakin nyo po, kidapawan ho yan alone. Napakadaming pumunta. Kung talaga pagpalagay natin lahat ay pwedeng bumoto na, makakaboto na. Ay sigurado ho, panalo na. Panalo na itong si Governor Piñol, At panalo na ho itong PDP laban diyan mga kabalitaan. Kaya huwag pong kalimutan sa darating na halalan, Duterte ho tayo. Bahala na kayo sa dalawa.
At ako na rin bahala sa akin mga kabalitaan. So magkaisa tayo, manalangin araw-araw na sana bukas makalawa masilayan na natin si Tatay Digong Duterte at makauwi na rin sa kanyang pamamahay diyan sa Davao. Dahil yung kanyang pamamahay ngayon, yung kanyang tinitirhan sa Davao ay napalibutan na ho ng taga-suporta ni Tatay Diggs. At marami na hong naghahatid ng mga tulong, pagkain, inumin, at mga voluntaryo ho na nagbabantay para hindi ho maggalaw ni Tory ang bahay ni Tatay Digong dahil wala na ho talagang nakatira ho doon. At wala na nag-aalaga, wala na naglilinis. Ewan ko lang kung may naglilinis ba sa loob. Kasi bantay sarado ho ng mga kababayan natin dyan sa Davao yung bahay ni Tatay Digong. At ganoon din sana tayo magbantay sa ating mga boto na hindi ho natin hayaang makagawa ho sila ng kalukuhang pandadaraya sa darating na halalan. Kaya ulitin po natin, vote wisely. Doon ho tayo sa tama, doon ho tayo sa may panindigan, doon ho tayo sa totoong nagmahal sa ating inang bayan. Yun lamang ang PDP laban senatorial candidates, mga kabalita. Sa mga bago pa lang hong nanonood, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at pindutin ang notification bell. Paliguan ng maraming likes at busa ng maraming komento, reaction, opinion. At i-share nyo rin po mga kabaitaan. Tapusin ang video ito hanggang sa dulo na walang pag-skip ng ads, mga kabalita. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat. Matsalam sa ating mga kapatid na Muslim. Saludo rin ho tayo sa ating mga bagong bayan ng ating bansa, OFW, Overseas Filipino Workers. At sa lahat ng mga tumutok at tumambay dito sa ating munting bahay, maraming salamat ho sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, basta may mga Pilipino, samang lupalop ng ating mundo. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Mami Rose, Daddy Berting, Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Maraming salamat sa walang sawang panunood sa ating programa. To God be the glory. Mama, chip. Peace out.